Paano natin malalaman kung divisible naman siya sa 6 and 15? Divisible siya sa 6 pag yung digit o yung mismong number ay divisible sa parehong 2 and 3. Divisible naman siya sa 15 pag ang digit ay divisible both, pareho dapat 3 and 15. Kasi 5 times 3 is 50, 2 times 3 is 6. So, dun tayo sa divisibility by 6. So, halimbawa, 78. Di-divide natin sa 6. So, iti-test natin kung divisible siya both 2 and 3. So, ang 78 ay nagtatapos sa even number. Di ba ang even number 2, 4, 6, 8? So, nagtatapos sa even number. Ibig sabihin, divisible siya sa 2. So, check. Paano naman pag divisible sa 3? I-add ulit natin lahat ng digit na tulad ng ginawa natin kanina. So, 7 plus 8 equals 15. So, 2 digits sa add natin para maging 1 digit. 1 plus 5. 1 plus 5 equals 6. So, ang 6 ay divisible sa 3. So, divisible siya sa 3 kasi yung resulta ay divisible sa 3. So, therefore, 78 is divisible by 6. Kasi divisible siya sa 2 at divisible din siya sa 3. Divisible by 3. Yan. Because of 6. Next. 3, 4, 5. So, kailangan yung 3, 4, 5 divisible sa 5 saka sa 3 para maging divisible siya sa 15. So, i-test muna natin kung divisible siya sa 5. Ang rules kasi, divisible siya sa 5 pag ang last digit ay 5 or 0. So, 5 naman yung dulo niya. So, therefore, divisible siya kay 5. Kasi ends in 5. Yung last digit. Para naman, pag divisible sa 3. Ganun ulit, yung kanina. I-add natin lahat ng digit. So, 3, 45. 3 plus 4 plus 5. So, 9 plus 5, 14. 2 digit siya. So, 1 plus 4, 5. So, sorry. 3 plus 4, 7 pala. Plus 5, 12. 1 plus 2, 3. Yon. So, ang 3, divisible sa 3. Kasi, yun na yun. Divisible 3 na siya. So, yon. Divisible siya sa 5 at divisible din siya sa 3. Both dapat pareho. Hindi pwedeng sa 5 lang, hindi pwedeng sa 3 lang. Ganoon din dito. Hindi pwedeng sa 2 lang, hindi pwedeng sa 3. Kailangan pareho. 2, 3. Dito naman, 5, 3. Kailangan parehong divisible. So, therefore, 3, 4, 5 is divisible by 15 because divisible siya sa 5, divisible din siya sa 3.